May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid, white rose papaya, wow, white rose, white rose papaya, wow, white rose, white rose papaya. May glow up with white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng Sa sakit. puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV.
Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Pilipinas, oras natin 18 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH, Operation Tulong. Magandang umaga po sa lahat po natin mga kababayan. Kumusta na po tayo? Ngayon pong araw ng Martes, ika-3 na po tayo sa buwan ng Pebrero. It's February 3, 2026 mga kaibigan. Samahan niyo pa rin po inyong lingkod, May Binauhan dito po sa DZRH Operation Tulong. Siyempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 10:00 hanggang 11:00 po tayo ng umaga. Marami pong salamat muli sa lahat po ng ating mga tumatangkilik noon, ngayon, noon at ngayon. Present, past. Noon at hanggang ngayon, marami pong salamat. Ayan, sa inyo pong patuloy na pagtitiwala sa lahat po ng ating mga programa dito po sa DZRH. At syempre, sabi nga natin ng DZRH, balita, entertainment, public service, lahat ng balita atin po nga inihahatid. Kaya maraming salamat for making us number 1 again in Metro Manila and Mega Manila. Ayan, sa pamagitan po ng survey po mula sa Kantar. Salamat po sa inyo pong tuloy-tuloy na pagtitiwala dito po sa amin sa ating mga programa. At syempre tayo sa DZRH Operation Tulong. Kaya tuloy-tuloy din ang public service. Maya-maya po lamang, meron pa rin po tayong pasyente sikapin nating matulungan. Mga may sakit nating kababayan na lumalapit dito po sa Operation Tulong. Dahil ang bahaging ito nating programa sa umaga ay para po sa mga may sakit, lalong-lalo na po. Naku, kadami talaga eh. Mamaya po mula sa Tansa Cavite ang ating pong senior na makakausap. Ayan, na meron pong idudulog dito pa rin po sa ating programa. Uy, sa mga kasambahay daw sa Metro Manila. O yung merong mga may kasambahay. Effective po February 7, sa araw po ng Sabado. Sila po'y makatatanggap na ng 800 pesos na dagdag sahod kada buwan. Ha? Yung mga kasambahay sa Metro Manila.
Aba, malaking tulong yan sa ating mga kasambahay. So yan po yung inaprobahang wage order number 6 ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Ang NCR po yan, National Capital Region, na nagtataas sa minimum monthly wage ng mga household workers sa 7,800 pesos mula sa kasalukuyang 7,000 pesos. Ay, yung iba nga sumusweldo ng 10,000 eh. Diba? Ayan. Beyond minimum. Ayun naman kasi siguro dami-daming trabaho buong kanya, di ba? So, ang makikinabang po sa bagong wage order na yan, di ba? Sabi ng Department of Labor and Employment, higit sa 200,000 na mga kasambahay po na nagtatrabaho dito sa Metro Manila. Kasi parang yung huling taas sahod ng mga kasambahay sa Metro Manila, I think ipinatupag yun noong January 2025. So ito ulit. So 7,800 pesos. From 7,000 ang magiging minimum monthly sahod na po ng mga household worker. Yan Good news yan para sa ating mga kasambahay. Pero syempre, habang may tinataas may tinataas na sahod, tumataas din ng presyo ng produktong petrolyo. Ang taas laging higit piso, no? So, kanina po, marangkada daw yung higit pisong taas presyo sa produktong petrolyo, Ika-4 na sunod na linggo na tumaas ang presyo ng gasolina at ika-6 namang sunod na linggo sa diesel at kerosene. Yun lang. So, syempre, pagka tumataas yan, taas-taas din ang di ba? Chain reaction, chain effect. Hay, nako, buhay. Laban lang. Mga kaibigan, tuloy-tuloy na po tayo. Sandali lamang para mabigyang daan natin ang ating pasyente agad-agad. Puntahan muna natin. Unahin na natin at meron po tayong report muna. Ang Department of Public Works and Highways, kukunin daw po yung malalaking kontraktor para sa rehabilitasyon ng Maharlika Highway. Alamin natin ang detalye. Babalita ni RH29, Boy Gonzales. Kuya Boy G. May kukunin ng DPWH sa mga pinakamalalaki at reputadong kontraktor sa bansa para sa rehabilitasyon ng Maharlika Highway upang matiyak na dekalidad at mabilis ang pagkakagawa ng Maharlika Highway. Sinabi ni Public Works Secretary Vince Dizon na malalaking kontraktor ang kukunin ng DPWH para sa proyekto. Ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking matatapos ang rehabilitasyon ng Maharlika Highway sa loob ng 2 taon. Sinabi ni Dizon na hindi nakukuha ng ahensya ng sa kontraktor at sa halip ay kukunin ng mga kilalang kumpanya gaya ng EEI at Mega World upang tiyakin ang matibay at maayos na pagkakagawa ng highway na itinuturing na economic backbone ng bansa. Dagdag pa ng Kalin, nagpahayag na ang interes ang ilang malalaking kontraktor na tumulong sa mga pangunahing proyekto ng administrasyon, lalo na ang daang Maharlika. Ito si Boy Gonzales para sa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat Kuya Boy G. Boy Gonzales. Yun naman pong ika-8 Asset Recovery Meeting ng ICI. Gagawin daw po yan ngayong araw ng Martes. Ibalita mo yan, RH15, Giselle Ricafort. Giselle? Lalarga na ngayon ang asset recovery ng Independent Commission for Infrastructure sa kabila ng mga ugong na malapit ng buwagin ng komisyon. Isasagawa yung ika-80 group nito. Ang alam ng Taguig. Pangungunahan yan ng TWG Chairman na si Atty. Renato Paraiso, ang Acting Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ayon sa ICI, tatalakayin mamaya yung nagpapatuloy na interagency coordination effort ng ibang ahensya ng gobyerno, kabilang na yung DOJ, NBI, Anti-Money Laundering Council, gayon din yung Bureau of Customs. Noong Biyernes, isinagawa yung ika-50 naman ng ICI Project Investigation Task Force na ginubuo ng PNP-CIDG, DPWH at National Bureau of Investigation. Tinalakay dito yung takbo ng pagsisiyasat, kabilang yung pag-skip sa 15 kontrata na sumeryo ng bulto ng mga kontrata nasyonal na pamahalaan.
Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH15 Giselle Ricafort. Samantala mga kaibigan, batiin lang muna natin si Mamang Grab driver. Lagi pala nakikinig sa atin ito sa sa DZRH. Batiin ko lang muna si Kuya Antonio Antiola Daza Jr., no? Ayan, kanina nakasakay natin si Mamang Grabe. Ayan, Kuya Antonio Antiola Deza Deza Jr. Ayan, sabi niya, wala umaga kay kinakatunying. Ayan, at kay Cherry Baha. Ayan, nakikinig daw siya simula sa inyong programa. Kaya batiin niyo bukas si Kuya Antonio Antiola Deza Jr. na lagi din po nakatutok sa mga programa ng DZRH. Salamat po! Ayan, kaya po tayo number 1 Daming nakikinig di ba, Jerry? Salamat po! Eto naman, yung plano daw po ng lokal na pamahalaan ng Valenzuela na gawing pangkabuhayan, yung tumubong water lily sa kanilang katubigan, umani po yan ng suporta at papuri. Basta pangkakakitaan para sa mga kababayan at inyong constituent. Maganda yan, di ba? RH23 Edwin Duque sa detalye niyan. Kuyang Edwin. Go ahead, Kuyang Edwin. Good morning, Miss May. Alam mo bang umami ng papuri kayo mula sa mga residente ng Valenzuela kung plano ni Mayor West Gatchalian makarangayat ito sa kanya na live issue na gagawin ng project ang dating water lily na tumubo sa mga katubigan dito sa Valenzuela City. Ay sa alkalde, kaysa itapon, pwede na lang gawing hanap buhay, lalo na may doon sa mga kababaihan na walang trabaho na pwede nilang gawin ito sa kanilang mga tahanan. Batid na ang mga water lily ay bumabara sa mga ilog at talo ng tubig dito sa lungsod at ay gawin itong pangkabuhayan sa pamagitan na rin at paggawa ng ilang-ilang tulad ng bag, panig, kinelas at ayon sa mga residente nga dito Mispay ay pwede rin palang gawin itong uling. Sinabi ni Gatchalian na bumili na sila ng water lily cutter para masolusyonan at siyang iikot sa mga barangay upang tuloy-tuloy ang kanilang paglilinis. Hindi lang dyan sa Valenzuela Mismay, kung masilot itong napakarami rin water lily sa Malabon, abay, hindi maaari na itong pwede rin pangkabuhayan kaysa naman doon sa tungkulan na yung mga kababayan walang trabaho. Abay, magandang project ito kapag nasilit at gagawin din ito, lalo na may dito sa Malabon. Ako, napakagandang programa yan na livelihood, Kuyang Edwin, kung talagang susuportahan dahil napakarami man talagang ganyan sa sa Malabon na Votas Valenzuela, di ba? Dahil nga diyan sa yung dapat na fish pond, water lily na lang. Ano ba hindi ko pero panahon ni dating Senadora Villar, Oo, ang Senator Cynthia Villar, talagang yan di ba? Doon sa kanyang Villar Sipag. Di ba? Yan yung talagang programa na itinaguyod para maging livelihood nung hindi lang mga taga Las Piñas, yung lahat ng merong ganyan di ba? Natulungan alas sa kanya na ito bisa may ginaya. Kaya kung matutuloy na yung project ng Valenzuela, abay hindi na uutang-utang, hindi na pambaon-baon, ito sa bahay na talin mo yung tapos i-submit mo tapos na project mo, malaking bagay at makakatulong mo ito sa mga residente ng Valenzuela na walang mga hanap-buhay. Kahit may mga estudyante ba yan, pagka pinigyan mo kaya yung mga kaalaman ng nung mga taga Las Piñas para diyan. Alam mo dami nilang diyan. Dami kumbaga bihasa sila pagka pinag-usapan mo water lily, no? Water lily. Kasi dito lang kapag galing ka ng Pangulo, ng Palit. Tama. Water lily minsan. Ako mismo kapag nakikita ko, nag-iisip ako ano kaya magandang project nito na pwedeng pagkabuhayan. Kaya maraming natuwa doon sa pahayag ni Mayor West. Nag-internet na itatapos, gagawin na lang na pangkabuhayan, lalo na may nakikinabang yung mga kababaihan. Ayan, may RH23, ito kinagulang sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Kuyang Edwin Duque.
Ayan, mga kaibigan, standby lang ha dahil pupuntahan na natin mamaya ang Tansa Cavite kung saan meron po tayong pasyente, sikapin nating matulungan. Isa pong senior, no, si Nanay Asuncion de Galea 5, lumalapit po dito sa ating programa sa Operation Tulong. Tama-tama, meron akong nakita dito. Pakitake note mo nga ito, Ate Ellen. Doon sa ating live, merong humihingi ng tulong na nasa pangalan, yung account ay Yolch, baliktad siguro pangalan nito. Hindi ko tuloy mabasa eh. Basta si Yolch. Ma'am, sana po mapansin niyo po ako, ma'am, para lang po sa maintenance po ng biyanan ko. Wow, may lumalapit. Good morning po, ma'am. Sana mapansin po. Humingi po sana ako ng tulong medical para po sana sa biyanan ko na may heart failure. Po para sana sa oxygen niya at maintenance po. Ma'am May, malaking tulong po ito sa amin para matulungan niyo kami. Sige po. At siguro pa-send yung yung number. Sige po, si Ate Ellen ang bahala sa inyo. Ayan, batiin lang natin si Tofi Repusar. Good morning. Ayan, si Ka Jerry Sumagaysay. How are you today, Ka Jerry? Abang ating mga ating mga senior, Casa Tornino Laway. Sige, mga lifetime. Ayan, of course, maganda umaga Sir Anthony Hintalan Jr. Good morning din po sa inyo. Ayan, and then kay Anthony Abrenica, magandang umaga din po. Ayan, sa lahat ng mga nakatutok sa atin ngayon. Ayan, okay, standby lang po. Babalik po tayo. Oras natin, 34 na minuto na po, makalipas ang alas 10 ng umaga. DZRH Operation Tulong. Ang oras. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Kung Pinoy ka, paniguradong narinig mo na sa ibang tao na kapag daw nahulog ang pagkain at pinulot mo agad bago ang 5 segundo, ay ligtas pa rin daw itong kainin. Pero, gaano nga ba katotoo ang tinatawag nating 5-second rule? May mga nagsasabi na totoo ang 5-second rule, pero agad itong pinapasinungalingan ng ilang pag-aaral. Ayon sa pag-aaral ng Rutgers, ang paglipat ng bakterya sa isang pagkain na nahulog ay may bilis lamang na less than a second hanggang 1 segundo. Ganito rin ang lumalabas sa isang research ng isang estudyante sa University of Illinois, kung saan maraming germs agad ang lumipat sa pagkain matapos nitong mahulog sa sahig. Ibig sabihin, matapos mahulog ang isang pagkain ay hindi na ito safe na kainin pa. Nakadepende rin daw ang bilis ng transfer ng germs tulad ng Salmonella at E. coli sa moisture nito at sa uri ng surface na pinaghulugan nito. Halimbawa, kung ang pagkain mo ay mamasa-masa at malagkit at nahulog ito sa sahig, mas mataas ang contamination rate nito o mas mabilis ang pagkapit ng dumi kumpara sa dry at hard food na nahulog. Ayon naman kay Robert Romaine, isang food safety consultant sa Art Institute of California, itinuturing na marumi lahat ng surface at lahat ng lalapag dito ay itinuturing ng basura. Upang masiguro naman ang ating kaligtasan at maiwasan ang pagkakasakit, mas mainam daw na wag nang kainin at itapon na lamang ang mga nahulog na pagkain, lalo na sa mga prone sa sakit tulad na lang ng mga bata, buntis, matanda at yung may mahinang immune system. Pero kung wala ng choice, ay pwede rin naman daw hugasan muna ng maigi ang pagkain. Safety first nga, ika nga nila. Kaya naman maituturing pa rin na myth ang paniniwala sa konsepto ng 5-second rule o ang pagkain muli sa nahulog na pagkain ng wala pang 5 segundo. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako.
Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. NBC Milliones. NBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang NBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Milliones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes.
Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Champion tayo this year. Pero after natin, the day niyan, after nun, di ba, competition, kinabukasan din na tayo champion. Ito yung pinakamagandang thing po ng ANU po is yung pressure po. Kumbaga, ginagawa naming privilege po. Laging sinasabi ng coaches, di na kayo champion after ng competition. So, ang nangyayari po, parang dahil nga focus kami sa team, focus kami sa journey namin and yung story na, kasi kada season po iba-ibang storya. 44 na minuto makalipas po 10:00 ng umaga. At ngayon mga kaibigan, tayo po ay dumako sa ating pong pasyente, ating bigyang daan yung kanya pong inilalapit sa pamagitan po ng kanyang, sino to, anak niya ba ito? Ang pasyente po natin si Nanay Asuncion de Galea 5, 66 years old, tagatan sa Cavite. Si Nanay Asuncion po ay meron pong asawa at 7 anak na meron na pong mga kanya-kanyang pamilya. No, dati po siyang gwardiya. Yung kanyang mister pala, yung dating gwardiya po yung kanyang mister at umaasa na lamang sila sa natatanggap na pensyon. So July 2023 po nagsimulang magmanas po yung parte ng katawan ni Nanay Asuncion, nahirapan siyang huminga at napansin po niya lumalaki yung kanyang tiyan. Nagpa-check up siya at nakita na meron siyang kidney failure. Binigyan siya ng mga gamot para sa sakit. Subalit noong pong January 2024, nagsimula na po siyang mag-dialysis. So 3 beses po sa isang linggo yung pang dialysis sa kanya. Subalit noong daw pong 1 linggo, nahirapang huminga at naging natutulala si Nanay Asuncion. Akala po nila na stroke. So at doon po sa laboratory test, x-ray, nakitaan na meron pala siyang pneumonia at kinailangang ma-confine. So nagpapatuloy po yung paggamot sa kanya. Alamin natin ano ang kondisyon ngayon ni Nanay Asuncion de Galea 5 sa pamagitan ni Ate Maiza. Ate Maiza, magandang umaga. Good morning. Magandang umaga po. Oo. Ate Maiza, ikaw ay anak? Opo. Oo. 7 kayo, no? So, sino ang kapisan ni Nanay Asuncion ngayon? Bali po, ang naano po sa kanya yung ate ko pong taga Bicol na iniwanan niya po yung mga anak niya para siya po ang umalalay kay nanay. Pero lahat kayo may kanya-kanya ng pamilya. Opo. Oo. Pero si nanay nakapisan sa iyo? O dun sa ate mo? Sa ate ko po. Ako lang po yung nag-aasikaso pag po napunta ng ospital. Kasi po may trabaho rin po yung ate ko. Oo. So yung ate mo nandoon sa Tansa, Cavite? Opo. Okay. So si nanay tapos si tatay mo, magkasama naman sila? Ano po, separate po sila. Si tatay nasa sa kapatid mo? Apo. Okay. So, anyway, kasi 66, sabagay, bata pa si nanay. Ano ba pangalan ni nanay? Anong tawag sa kanya? Shoni? Sokme po ang kanyang sa amin, tawag po. So, anong pangalan? Nanay Sokme. Sokne.
Ayan, si Apo. Nanay Sokne. Kala ko Shoni, pag-Asunsyon, Shoni. si Yung Nanay. po, Sony, pero nabansagan po sa talagang Sokne. Sokne, ang tawag na po sa kanya. Si Nanay Sokne. Ayan, nasa tabi mo ba si Nanay? Wala po, nasa bahay po ako ngayon kasi po ang bantay po yung kapatid kong isa. Oo, may nagbibilang ha. Mukhang may tinuturuan ka anak mo. May anak po ako, papasok po sa school. Tinuturuan. Ang galing magbilang ha. Oh, nagpa-practice. Kinder po. Kinder, galing. May assignment. Anyway, ihatid mo pa lang sa school. Papa. Ayan, okay, sige. Anuhin ka muna namin, kunin muna namin yung oras mo, ha? Okay Ate lang po. Maiza. Okay, so si nanay ay na-confine. Nakalabas na ba o nasa ospital pa? Hindi, naandun pa po. Saang ospital nga? Nasa ano po, 13 Emilio Aguinaldo General Hospital. Sa General Emilio. So naka-confine siya dahil nahirapang huminga, and then ang kanyang diagnosis may pneumonia. Apo. Ano ang sabi ng doktor? Sabi naman po ng doktor last nung nandun po ako, pero ngayon wala pa po siya. Nung last po Friday, sabi po sa akin, si mother po medyo okay na. And then sabi po, obserbahan na lang po siya, then tapusin lang po yung antibiotic na pinapainom sa kanya, tapos if ever pwede na po siya lumabas. Kaso wala pa pong ngayon ng doktor kung kailan lalabas. Wala pa po silang sinasabi. So okay, parang treated na yung kanyang pneumonia. Apo. Naku, pagka sa ganyang edad, ingatan nyo ha. Yung pneumonia talaga, medyo yun. Opo. No? Oo. Pero first time niya nag-pneumonia. Ngayon lang po. Oo. So, pwede na siyang inihintay na lang na siya ay ma-discharge. Habang po siya nasa ospital, dun po siya nag-treatment ng dialysis. Okay. So paglabas niya, ang dialysis niya lagi na sa Emilio Aguinaldo. Hindi po, ang dala pong dialysis niya po is dito sa may Tansa, sa may DSEP, sa may ano po. Okay. Doon po talaga siya dinadialysis. Kailangan lang po siyang isukod sa ER kasi nga po hindi makahinga. Then parang akala na po na stroke na at ano. Kaya po namin siya sinugod sa Emilio General Hospital. Oo. So nakakausap na si nanay, okay na siya. Opo, okay naman po na. Ay, mabuti naman, Tapos, sabi ng doktor, tuloy-tuloy pa rin yung dialysis niya kahit paglabas niya, di ba? Ano po siya, lifetime na po yung dialysis niya po, 3 times a week. 3 times a week. Ayan, oo. So, yung isang bagay, yung si mother, ang nag-aalaga, yung panganay ninyo, nandun din siya nakatira, di ba? Sa Tansa, Cavite. Opo. And then, pagkadadalhin siya, mas malapit yung dialysis center dun sa bahay. Tama ba? Sa Tansa. Apo, mas malapit po. Kasi ang General Emilio Aguinaldo ba ay government hospital? Apo, government hospital po sa 13. Sa bagay, pagkakasi doon, malayo-layo pag doon yung ipapadialysis. Pag dito po sa Tansa, lang po, meron naman po yung kapatid niya po, sineservice po siya pag papunta ng dialysis. Oo, okay. And then yung dialysis niya, bali 3 times a week, so 12 times yun sa isang buwan. At ang dialysis naman ay sagot, diba, ng PhilHealth, nasasagot na yung mga kailangan? Opo, sagot po nila yung yung dialysis. Then, ang lang po namin, yung mga gamot, yung mga pamapamasahe, yung mga pag napunta kami sa mga Kasi lahat kayo may mga kanya-kanyang pamilya, may mga anak nga po. Na binubuhay. Anyway, so si nanay kapag pag-uwi niya, 'di ba? Doon pa rin sa may Tansa naman siya uwi. Apo. Okay. So ngayon ano ang maipaglingkod namin, Ate Maiza? Ano yung pwedeng maitulong namin sa kanya? Lang po yung kahit mga financial na pangangailangan, katulad minsan yung ibang gamot po kasi minsan hindi po namin kaya mahal po yung gamot. Yung mga gastos niya sa bahay, yung mga pangangailangan niya po. Pero yung sa dialysis naman po, okay naman po. Kung nalibre. Oo. Siya ba'y hypertensive din? Po. Meron din siyang mga maintenance medicine sa hypertension. Opo, may maintenance medicine po siya. Yung sa puso, tapos yung sa diabetes. May diabetes din. Diabetic din si nanay. Okay. So maraming gamot. Pagka ganyan, sa isang buwan, magkano inabot yung gamot niya? Siyempre, pwera yung dialysis. Libo rin po ang inaabot. Pag minsan po, wala rin pong pera yung mga anak. Minsan, katulad nisa po na
ako po isa po nalapit sa mga financial assistant. Yan, Oo. pambili-bili niya ng gamot. Sa TANSA ba, sa social service ng TANSA, meron bang naipoprovide para sa mga senior na katulad ni Nanay Sokni? Nito po, meron na po silang ngayon na pero hindi pa po hindi pa po yata active at parang kaka pa lang po. Kakabalik pa lang ng pondo. Opo. Oo, ganun yata, di ba? Ano pa Kaka-start lang. Ayun, so nakakalapit naman pala. Pero parang may variation. Parang every 3 months ba yon? Tama ba? Ano po, parang kasi ngayon nag-test na ngayon lang po kasi ako nakalapit dun. Ang balita ko po every 6 months. 6 months sa TANSA. Oo, so nakakapag-provide sila nung mga nasa reseta. Tas yun, mismong gamot na, no? Para sa po, ang provide po sa LGU, yung sa dialysis po, kumbaga, meron silang ibinibigay na, kasi po nitong last nakuha ko po, yung pinakauna ko pong kuha ngayon kasi hindi ko po kasi gaano pang alam 25K po. Then yung 20K po, i-surrender, namin sa dialysis. Then yung 5K para po sa gamot. Sa pasyente. Okay. So provided yung para sa dialysis. Ayun, at kahit papano meron, and yun yung nakukuha ninyo ng yearly. Yan ba yun? Every 6 months po. Every 6 months. Okay. Ayan, at least meron para sa mga senior. Malaking tulong na yun. Pero right now, nung nakaraang nung sabi kasi po nanay ko noon, ayaw niya magpa-dialysis kasi nga po, inisip nun, dati po kasi may bayad ang dialysis every session. Parang ayaw niya. Nung nasabi po sa amin sa 13, sa General Hospital na wala na pong babayaran kasi na po ng pincel. Yun, saka lang po pumayag yung mama ko magpa-dialysis. Kasi nga, hindi na po kasi kaya. Kasi pag sabi po ng doktor, pag hindi daw po siya na dialysis, pwede po siyang tubuhan. Buti nga po, naging libre na po yung dialysis. Ayun, oo nga. Kasi provided yan ng PhilHealth, di ba? Pagka sa mga treatment, katulad ng dialysis. So ngayon, ang pandagdag dun sa pambili ng mga gamot niya, no? Pang finansya mga gamit mga pangangailangan niya, tapos yung sa mga gamot. Kasi yung iba po kasi talagang mahal. Hindi po talaga maano yung ibang gamot. Sa bagay, si Nanay Sokni naman, hindi naman siya yung bedridden, di ba? Nakita ko nakakapag-wheelchair. Di naman siya yung bedridden, di ba? Kasi nakita ko nakakaupo sa wheelchair eh. Pero yung kapag niya yung emergency yan, hindi siya makatayo. Pag lalo, pero pag yun naman po, ginagawa niya, hindi lang po siya makatagal ng natayo na matagal. Sobrang na konting lakad-lakad, tapos upo na sa wheelchair. Oo. Ayan, nakita nga natin. Anyway, sige, ganito, Ate Maiza, bigyan natin ng Nanay Sokni ng 2,000 pesos galing kay sa pondo ito ng Senator Dito Lapid. Para maidagdag mo doon sa mga thank you po. Kailangang mabili pa niyang gamot. Okay. Ayan, galing kay Supremo. Ayan, pasalamatan. Salamat. And then, dagdagan natin another 2,000 pesos galing sa Manila Travelers, galing sa tropa ng Mayor Lacaydeo Macalma, yung mga mason. Ayan, dagdagan natin ng another 2,000 pesos. Ate Thank you po Maiza. ng marami. Salamat po. So, para sa makabili ka ng mga iba pang kailangan ni Nanay, no? Doon sa gamot niya. Okay? Sige pa. Thank you po ng marami. Bakit ka naiyak? Si Ate Maiza naiyak. Bakit Ate Maiza? Ate Maiz. Okay ka lang? Salamat po ng marami. Okay ka lang? Okay na po. Sige, pasalamatan ng mga donor natin at tawag nito siguro para dun sa iba pa na maaaring tumulong sa mga pangangailangan ni Nanay Asuncion, pwede mong ibigay yung GCash mo siguro, no? Yung GCash account mo. Go ahead, Ate Maiza. Nagpapasalamat po ko sa mga, hindi ko na po kasi mabanggit kung sino yung basta. Magpapasalamat po ko sa mabubuting loob nito nila. Tumulong sa nanay ko. Para may pandagdag pambili ng gamot. Sobrang maraming salamat po.
Sige, may GCash ba? Sige, announce mo yung GCash. Doon sa mga may mabubuting kalooban na nakikinig sa atin ngayon, pwede mag-share ng kanilang mga blessing, diretso na sa inyo. GCash mo ba yung 0965? Po. Oo, GCash mo ba yon? Yung 0965? Opo. Ha? Opo. O sige, Opo. paki-announce. Sabihin ko po yung number ko. Oo, sige. Yun ba yon? Opo. O sige, anong number? 0965-813-0185. 0965-813-0185. Nakapangalan sa'yo, Maiza. Opo, Maiza 5. 5. Ayan. Doon sa mga may mabubuting kalooban, pwedeng magpadala and any amount at mapagsama-sama para po makatulong sa mga pangangailangang gamot ni Nanay Asuncion de Galea 5. Okay, Ate Maiza? Pakisabi kay Nanay Asuncion, magpalakas ha? Para makalabas na. Thank you po ng marami. Pagpalain po kayo. Okay, maraming salamat. Salamat po. Sige, Ate Maiza, huwag ka na iiyak. Okay Ayan. po, thank you. Si Ate Maiza 5, parang nawala ng burden si Ate Maiza di ba? Ate Maiza, makadagdag dun sa mga panggamot ni nanay. Ayan. Si Ate Maiza de Galea 5 po na para kay Nanay Asuncion de Galea 5. Ano? Maraming salamat sa ating mga donor. Of course, Supremo Senator Lito Lapid, sir, at ang Manila Travelers. Thank you so much po sa inyo. God bless you. Mga kaibigan, babalik po tayo sandali lamang at tayo po ay magbibigay daan lamang sa ilang paalala. DZRH Operation Tulong. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Balik po tayo sa huling bahagi po ng programa. Ang BOC daw po lumampas sa target ng kita sa Enero at nakakuha ng 886.8 million pesos na halaga po ng illegal na kalakal. Ibalita mo yan, RH29 Boy Gonzales. Boy, kay Boy G.
Ate May, malakas ang simula ng Bureau of Customs ngayong 2026 sa Enero nakalikom. Sila ng 80.774 billion pesos, 513 million, higit sa target ayon sa ulat ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Kasabay nito na isagawa ang mga operasyon laban sa mga smuggling na nagresulta sa 66 na pagkakaaresto at pagsamsam sa 886.8 milyong halaga na illegal na kalakal. Kabilang dito yung illegal na droga na nagkakalaga ng 309 milyon. Mga sigarilyo at produktong tabako na higit 209 milyon. Mga sakyang na barko at elektronikong produkto na nagkakalaga naman ng daang milyon. Sinabi ni Nepomuceno at tagumpay nito ay bunga ng sipag ng mga tauhan ng Customs sa pagkikisa ng mga katuwang ng ahensya tulad ng Philippine Coast Guard, PDEA, NBI, Philippine National Police at Highway Patrol Group. Ito si Boy Gonzales para sa Lisa Arizona sa Pilipinas. Maraming salamat, RH29 Boy Gonzales. Batiyan lang natin ka Roger Bruno. Aba naman. Ayan, si ka Roger Bruno. Magandang umaga kay ka Ernie Cadelino. Aba, mataga Batangas. O, sabi ni Willie Relador. Ha? Watching daw. Dito sa Gapan. Napunta na ba ng Gapan City si Willie Relador? Ayan, si Honey Villaganas. Ayan. Oh, another, Ate Ellen Makisuyo. Humihingi ng tulong ayan, para dun sa kanilang sige po, para sa mga concern ninyo, ha, bigay na po natin kay Ate Ellen. Wala na tayong oras, pansamantala magpapaalam po tayo sa pangalan ng buong puwersa ng DZRH News Center ng DZRH Operation Tulong. Maraming salamat. Of course, nandyan si Asa Gabriel, si Elian Jacinto, maraming salamat kay Jeric at kay Het at sa RHTV. Muli, ako po si May Binauhan. Siyempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babalik ako mamaya, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service Hour. Susunod na po, inabangan yung drama Love Story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Oras natin, 4 na minuto makalipas po alas 11 ng umaga. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double